Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoong Jesucristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa bigong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng Panginoon Diyos ay pananalig para sa buhay at habang buhay na pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe nito mula doon sa bagong tipan ng balita ng ating banal na Panginoong Jesucristo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 22 hanggang 23, ito po ang mensahe. At sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay o tungkol sa damit na itatakip sa katawan, sapagkat ang buhay higit na mahalaga pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 3, talata 14 hanggang 16. Ito ang mensahe. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugak upang ang sumampalataya sa anak ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpatuloy po natin sa 1 Juan, Kabanata 5, talatang 13, ito po ang mensahe. Sinusulat ko sa inyo upang malaman ninyo na ang nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 6, talatang 48, ang mensahe. Sinasabi ko sa inyo upang ang nananalig sa akin ay may buhay at ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibuhay. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 5, talatang 24, ito ang mensahe. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita ay nananalig sa nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Hindi niulan, kundi ililipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 8, talatang 12, ito ang mensahe. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos mula dito sa bagong tipan at sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Ating mo pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe nito mula doon sa tema na pananalig para sa buhay at habang buhay na pagpapala ng Diyos. Ibabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng pananampalataya. So, pananampalataya sa Kanya mula sa Panginoon Jesucristo upang tayo ay pagkalooban ng habang buhay na pagpapala at maging nung ating buhay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So, yan yung pagpapala na ipagkakaloob sa atin banal na Panginoon Diyos at higit pa riyan na pagpapala kung tayo ay mananampalataya. So, kailangan natin ay sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo ay Kanyang itinuro sa atin na ang pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Kung paano tayo susunod sa Kanya at mananampalataya o maniniwala sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung paano tayo susunod sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya o pananalig natin sa Kanya. Sa gayon, kung tayo nananampalataya sa banal na Panginoon Diyos, iingatan tayo ng ating banal na Panginoon. Tayo ay kanyang gagabayan upang hindi tayo mapahamak. Kaya nga kung tayo ay susunod doon sa salita ng Diyos sa buhay natin, yung kanyang mga aral doon sa mabuting balita, tayo ay hindi mapapahamak. Bagkus tayo ay magkakaroon ng buhay sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo. Kaya nga tayo ay nais niya na pamahalaan ng banal na Panginoon Jesucristo sa pananalig sa Kanya. At sa pamamahala ng Panginoon Jesucristo,
pamamahala niya, sa pamamahala ng Panginoon Kristo, tayo iingatan ng Panginoon Kristo hanggang sa takdang panahon. Ang kailangan natin ay tayo manampalataya sa Panginoon, mula sa Panginoon Kristo at pagpailalim tayo sa Kanya. At kung tayo mananampalataya sa Panginoon Kristo, tayo ay bibigyan ng Diyos, ng Panginoon Diyos ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mapapahamak sa pang-araw at pamumuhay at maging ng ating spiritual. So kung nasusunod natin yung mabuting balita, ay tayo ay hindi mamumuhay sa kadiliman kundi sa kaliwan. So kaya tayo ay sabi nga ng Panginoon Diyos, kung tayo gagabayan ng ilaw na nagbibigay buhay. So kung tayo ay mamumuhay sa kasalanan, tayo ay mapapahamak sa pamumuhay ito. Kaya siyempre, kung ikaw ay maganda, kung labag sa batas, hahabulin ka ng gobyerno. Kung sa kapwa mo, lalabanan ka ng kapwa-tao mo o may magtatanggol sa kanya. So, maaari kang mapahamak kung ikaw ay gagawa ng hindi mabuti. At iba't iba pang mga bagay o mag-intervene ng Diyos, kung lalo na kung hindi maganda ang ginagawa mo, at ipagtanggol niya yung mga ginagawa mo na hindi mabuti. So, mapapahamak kung gagawa ka ng mas. Ngayon, kung ikaw ay mananampalataya, susundin mo yung nais na yung kalooban ng Panginoon Diyos kung paano ka mamumuhay na may pananampalataya, ay ikaw ay kanyang gagabayan, poprotektahan kanya yung buhay mo at hanggang sa buhay na walang hanggan. Pagpapalain kanya na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at may pagkaloob sa iyo yung pagpapala na tatamasahin mo sa itinakda niya na panahon. At maging dito sa panahon ito, tayo ay gagabayan niya na makayanan natin ang pamumuhay na. So tayo ay alim sa kanyang paghari mula doon sa ating pagkakaisa sa simbahan na kanyang itinayo. So diyan tayo, mula diyan tayo ipapailalim sa paghahari ng banal na Panginoon Kristo para sa pananampalataya natin sa Panginoon. So magitan nun tayo ay nakasusunod sa pananampalataya natin sa Diyos mula doon sa simbahan o reliyon na ating kanyang tinubos para tayo ay makapanampalataya sa Diyos, makapayon doon sa kalooban ng Diyos. So ginagabayan tayo nung kanyang ng simbahan mula diyan tayo nagpapailalim sa kanyang paghahari o sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos mula Panginoon Yesu Cristo. Sa ngayon, nagagabayan tayo na tayo ay ng mabuti. Kung tayo mamumuhay ng mabuti, hindi tayo mapapahamak. Magagabayan yung ating buhay na tayo ay hindi mapare. At akibat niya na siyempre tayo ingatan ng kapangyarihan ng banal na Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos, kung tayo ay gumagawa ng sapagkat nananatili sa atin ng Diyos kung tayo ay gumagawa ng mabuti. Yan. Hindi, siyempre, hindi niyo pababayaan para ang Diyos ay siyempre hindi siya mapapahamak kung siya nasa sa iyo. Kaya ibig sabihin, yung Diyos, ikaw ay gagabayan niya. Kaya kung pakinggan nga natin yung kanyang sinasabi, pakinggan natin yung salita natin banal na Panginoon Diyos, yung kalooban niya mula pang iningal ni Panginoon sa Kristo, tayo ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Tayo ay makakaisa Diyos sa inila ng banal na Panginoon Diyos at pang-araw-araw na mabuting pamumuhay niya. At tayo ay mamumuhay sa kaliwanagan mula sa banal na Panginoon Yesu Kristo. Ayan ang liwanag, literally and not, tayo ay doon sa pagkinig natin ng salita, tayo ay namumuhay sa kaliwanagan kapag nananampalataya ka, namumuhay ka na gan at sinusunod mo yon. Ngayon, kung nananampalataya ka nga, hindi ka naman sumusunod, sa kadiliman ka pa rin namumuhay. Dapat papakinggan mo isa sa buhay mo yung kanyang mga salita. Kung ito'y nagkamali, magsisi ka kaagad para patuloy na gabayan ng kanyang, para patuloy mong nasusunod yung kanyang nangis. So yan. So ganyan tayo at pahalagahan natin yung buhay. Sa pagtigit ng mahalaga ang isa nyo sa mga pagkain, damit. So sa pagpapahalaga natin sa buhay natin, kinakailangan tayo sa ating banal na Panginoon. Sapagkat siya yung nagbibigay sa atin ng buhay. Ang sininga, sa kanya galing ito. Sa ating banal na Panginoon, mula Panginoon sa Kristo. Kaya pahalaga natin yung buhay at sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos sa pagtupad ng kalooban. So ganyan natin pahalagan yung ating buhay. Ngayon, sinasabi, wag mo pag-isipan yung material na bagay. So yung higit ay yung buhay. Yung buhay, ito ang makakamit tayo ito ating pinahalagaan sa pamamagitan ng pagpapailalim natin sa kanyang pag-aari. Sapagkat hindi lamang yung pang-araw-araw na buhay ang ating nakakamit hanggang sa buhay na walang hanggan.
So muli, sana nagabayan namin kayo ng promotion sa inyong spiritual na pamumuhay upang kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual at kayo ay magabayan sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya yun yung ating mensahe ng ating Panginoon Diyos. Kailangan mo na yung mananampalataya para sa pagpapala sa iyo sa pang-araw-araw na pamumuhay at hanggang sa buhay na walang hanggan. Yan. Para kung paano pahalagaan ito ang buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo ang pagpapailalim na sa loob ng kanyang pag-aaral na kailangan. Parang gobyerno, tayo iniingatan ng pamahalaan sama-sama pag tayo ay sa ilalim ng pamahalaan ito, lalo na sa banal na Panginoon Jesucristo. Ingatan natin yung buhay natin sa ilalim ng kanyang kaharian. Sa pagtalima natin sa kanyang salita, kung tinatalima natin yun, ingatan ito. At pag tayo nananampalataya, napatuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, mula sa gabay ng kaliwanagan din ng banal na Santa Maria. Tayo kanyang gabayan, paggabayan sa ating banal na Santa Maria, na kanyang kaliwanagan at pagmimilagro. At tayo gabayan ng ating banal na Santa Maria, tayo samahan niya sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon, na tayo ay gabayan ng kaliwanagan ng mga kapapala. At tayo patuloy na gabayan ng kanyang kapangyarihan sa pang-araw-araw natin bumuhay hanggang sa buhay. Na walang hanggan na makayanan natin ang pamumuhay na ito na matupad yung kanyang kalooban. Yan. Hindi ganun na matupad ito, kaya tayo ay manampalataya na lubos na may sa buhay natin ang matupad. Yan. At maliban dyan, sa Center Great Unity, ay patuloy tayo magkaisa at nuwain natin yung ating mga reliyon. Mapairal tayo ng kapayapaan, pagkakaisa sa buong mundo. Mula sa bawat reliyon bilang ehemplo, makagabay tayo ng pagkakaisa ng bawat mga bansa, bawat mga lipi, lahi, yan. Upang di nagkakaroon ng mga hidwaan, labanan, nauwi sa karasan at digmaan. At din ang CBCP at Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan ni Banal na Santa Maria. Samahan niya kayo sa inyong pagbubuklod ng sangkatauhan mula sa Panginoon Jesucristo at mabuting balita sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon. At dito sa ating munting kailan, dito sa Bible Life Promotion, tayo patuloy ng palataya, nagkabay ng Santa Maria, samahan tayo sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula sa mabuting balita at pananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Gayun din yung lahat palaan mula sa bansang Pilipinas kay maliwanagan ni Banal na Santa Maria. Mamuhay kayo ay mamahala ng mabuti, matuwid at makatarungan at tugunin nyo yung karapatan-patao at na magpumayan lahat ng ayon sa karapatan at ang mga tao ay makapalataya ng mapayapa sa tulong ng pamahalaan na mapairal ng patas ang kapayapaan. Yan. At proteksyon para sa mga mananampalataya. Muli, magandang hapon sa inyo at sana ay naliwanagan na naman kayo at kayo ay nagabayan sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.